Mga kwento ni Felmo. Ako po si Sanjo, tubong Aklan, pero kasalukuyang nasa Negros. Ang ikikwento ko ay karanasan ng aking ama at ng lolo. Pangalanan natin silang Marvar at Waray. Bali si Malvar ang tatay ko. Diretso tayo sa paksa gamit ang pangalang Marvar at Tatay Waray. Doon ito nangyari sa Kalibo, sa may bukiran, kung saan bihira pa ang mga bahay nung kapanahunan nila. Dekada 80 ito nangyari at itong si Malvar, nasa 15 taong gulang pa lang. Kabilin-bilinan daw nitong ama ni Malvar na si Tatay Waray na maglilingon sa likod para hindi siya maligaw. Malayo kasi sa kabiasnan ng bahay nila. Gaya ng nabanggit ay nasa bukid ng Kalibo nakatira. Tapos, bantog pa noon ang balita na may mga nawawala sa lugar. Kadalasan sa mga ito kung hindi dayuhan ay mapupusok ng mga kabataan. Pinaniniwalaan na engkanto umano ang dahilan. May pangilan-ngilan naman na sinasabing aswang umano. Siguro ay mga nasa 2 kilometro ang layo nito mula sa kanila. At doon palaging dumadaan si Malvar papunta sa eskwelahan at pauwi ng bahay. Tinatawanan niya lang ang tatay at sabi niya, "Sos, maniwala ka dyan." Hindi naman kasi matatakotin itong si Malvar. Oo, at naniniwala ito sa kababalagan. Pero ni minsan ay hindi siya nagkaroon ng amok o karanasan tungkol dito. Mag-isa lang itong nagtutungo sa eskwelahan, maging sa pag-uwi. Walang nakakasabay gawa ng kadalasan sa mga estudyante ay nasa may bandang nayon nakatira. May mga kaidaran naman siya doon sa kanila kaso hindi nag-aaral. Piniling tumulong sa mga magulang dahil nga sa hirap ng buhay. Si Malvar nga noon ay gusto nang tumigil kaso itong tatay niya ayaw naman siyang pahintuin sa pag-aaral. Sila lamang dalawa sa buhay. Matagal nang namatay ang nanay niya noon. Nagkaroon ito ng malubhang sakit at namatay. May papagamot naman sana kung may pera lang pero umasa sila sa lokal na pamamaraan ng mga albularyo. Alam niyo bang may isang beses na hindi siya nakauwi kagad? Hindi dahil sa natagalan sa eskwelahan, kung hindi doon siya natagalan sa pag-uwi. Nagtataka siya kasi nga nung malapit na talaga sa kanila. Para bang hindi daw siya makarating. Alam niya ang mga palatandaan sa daanan, pero nagpabalik-balik lamang siya noon, Sir Seth. Hanggang sa naalala niyang sinabi ng kanyang ama, na yun nga, huwag daw lilingon sa likod. Ginawa niya ito at sa maniwala man kayo o hindi. Doon niya palang nasilayan ang bahay. At pagkabungad pa, bigla na lamang dumilim ang paligid nun. Yung tipong gumabi bigla. Sinalubong kaagad siya ng kanyang ama. Nakikita niya dito ang matinding pag-aalala. Niyakap nito ang binata at ang sabi pa nito, kanina pa daw siya hinahanap. Nagpabalik-balik daw siya patungong kalsada at pauwi pero hindi pa raw umuwi si Malvar. Habang nagsasalaysay ang tatay, napasimangot daw talaga ang mukha ni Malvar. Ano o mano at nagpabalik-balik siya noon. At mantakin yung naroroon lang si Malvar kanina tila ba hindi daw sila nagkita. Alam ni Malvar na naliligaw siya. Pero alam niya rin na parehong daanan ang tinatahak nila ng kanyang ama. At diba, bigla na lang siyang nakarating pero bigla na lamang ding kumabi. "Nak, ano bang nangyayari at ngayon ka lang? Kanina pa ako hindi mapakali. Nakarating na ako sa eskwelahan Alam mo ba kung anong oras na? 7:00 na ng gabi." "Tay, naligaw po ako. Mabuti na lang at naalala ko yung mga sinabi niyo. Hindi ako lumingon sa likod." "Ganun ba?
Walang hiya talaga yung mga gumagawa ng panlilin lang na yan oh. Pati mga nakatira dito hindi pinapalampas eh. Malalaman din natin yung sanhi at kung sino ang salarin. Basta ganun lang yung gagawin mo anak ha. Huwag kang lilingon sa likod. Huwag kang makikinig sa kung anong maririnig mo sa paligid. Huwag ka rin magpapadala sa takot. Hanggat pwede, sundan mo ang landas kung saan pa uwi. Nagtanong si Malvar kung bakit tila ang daming alam ng kanyang ama. Ay naman dito ay nakaranas na kasi siya nung bata pa. Albularyo umano ang lolo ni Malvar at sinubukan niyang alamin kung sino ang nagpapakana ng panlilin lang. Pero napakahirap. Kasi nga meron ding albularyo noon na umuusisa eh. At iba-iba umano ang nagiging opinyon. Pero ayon daw sa lolo ni Malvar, kagagawan nito ng isang aswang. Basta yun lang anak. Tapang lang ang pairalin kasi nga mas lalong maliligaw kapag naging mahina ang loob. Kinabukasan, may mga tao umano na taga-Capiz. Napadaan sa kanila banda. Nagtatanong kung may nakita ba o ng babae at lalaki. Gumala daw kasi sa lugar dahil nga gustong alamin ang pagiging misteryoso. Gustong subukin ng sarili kung totoo ba talagang nawawala ang mga dayo. Ang kausap ng mga ito ay si Tatay Waray. Habang sa mga sandaling yun naman ay nakikinig lamang si Malvar sa loob ng bahay. Nga pala, itong postura ng lugar nila, gaya ng nabanggit di ba nga nasa liblib. Napakasukal doon pero may mga parteng patag. Lalo na yung sakahan. Yung mga bahay ay magkakalayo. Samantala yung bahay naman nila mag-ama karaniwang tiraang pang probinsya. Nakaangat ang sahig sa lupa. May biranda at katamtaman lamang ang laki. Dalawang magkakasunod na bahay ang naroroon. Ang nasa likod ay dating bahay ito ng tiyo ni Malvar. Pero lumipat ng bayan at doon na tumira. Nagtatayugang mga nara at iba pang kahoy doon na lawaan. Hindi kagad nagsalita si Tatay Waray. Tinungo muna nito si Malvar. Sinabing naniniwala siya na nadamay lamang si Malvar sa kahapon. Ang linlang umano ay hindi yun para sa kanya. Kung hindi doon sa mga taong mapupusok na katulad lang ng iba at nawawala sa gubat. Kahapon nawawala din itong anak ko. Nakabalik. Ano bang nangyari din sa mga kabataang nasa bayan nakatira? Bakit ang titigas ng ulo? Kami nga dito ay nag-iingat eh. Tapos may mga nagmamarunong naman at sinusubukan ng sarili. Aba, malamang nawala na yon. Magtanong kayo doon sa ibang nakatira dito, baka namataan nila. Wika ng Tatay Waray. Ang mga taong ito ay may 4 na bilang. Isang babae, 3 lalaki. Itong babae ay balisang-balisa ang itsura. Maga ang mga mata na para bang kapatid niyang isa sa mga nawawala. Tulungan natin, Tay. Malay mo makita natin. Basta kung saan ako nawala, baka dun banda. Sige, tutulong tayo. Wala ka namang pasok eh. Teka sandali, ala. Sasamahan namin kayo ah. Ayan, doon tayo pupunta. Diyan sa daanang yan. Diyan nawala yung anak ko at nakauwi gabi na. Walang ano-anong nauna nang lumakad ang mag-ama. Nakasunod lamang itong mga tao sa kanila. Yung isa ay nakikipag-usap sa Tatay Waray. Ang sabi ay kaanak lang nila ang nawawala. Tapos itong babae ay kapatid umano ng isa. Ang mga magulang umano ay sasama sana kaso matatanda na. Baka mapano pa. Pangalanan nating Ray ang kausap ni Tatay Waray. Habang yung babae na kapatid daw ng babaeng nawawala. Elaida. Nagtuturo na noon si Malvar sa daanan kung saan siya nagpabalik-balik. Sinasabi niyang kung hindi daw niya ginawa ang bilin ng kanyang ama, malamang ay hindi siya nakauwi. Tama ang anak ko. Kapag nawawala kasi dapat hindi lilingon sa likod. Huwag magpadala sa takot, kaya yon nakauwi siya. Yung mga kaanak niyo na nawala, mapupusok pero nung naligaw na siguro'y natakot na. Di mas lalong maliligaw. Maghiwalay tayo, dun banda sa burol. Mungkahin ng Tatay Waray. Itong sinasabing burol ay lihisang daanan na ito. Bali titipas sila at hindi patungong kalsada.
Patungo sila sa pinakaliblib. Sumunod naman itong mga tao, pero mababakas na sa mga mukha na para bang nag-aalala. Hanggang sa naghiwa-hiwalay na sila. Kung sino man ang tingin daw sa sarili na may kakaiba sa paligid ay huminto. Huwag nang magpatuloy. Yun ang payo ng tatay. Ang dapat gawin ay sumigaw lamang umano. Dahil posibleng mangyari din sa mga ito ang nangyari kahapon. Lalo't naroroon talaga sila sa lugar na tinatawag na Hilan. Yun bang binalot ng negatibong enerhiya at kinatatakutan ng mga residente sa lugar. Mahahalata naman umano gawa ng ang mga puno dito ay mas malalaki at walang bakas ng daanan ng tao. Sa madaling salita, walang pumapasok sa lugar na ito. Ang magkakasama noon ay si Malvar, Tatay Waray at si Elaida. Minabuting dalhin ni Tatay Waray itong si Elaida kasi nga babae at malamang kulang ito sa tapang. Naglilibot lang sila. May araw naman kaya tanaw nilang landas kahit pa sobrang sukal. Hanggang sa maya-maya pa, may sumisigaw na daw nun. Sinasabing tulungan dahil nga tila nawawala ito. Meron din sa ibang direksyon. Ayon kay Melbar ay hahayaan lang ba ang mga yon? Ang sabi naman ni Tatay Waray, wala raw problema basta naririnig nila ang pagsigaw. Hindi daw kasi nawawala ang mga ito kapag ganon. Kaya nga niya pinapasigaw para makumpirma kung nasa ayos na kalagayan lamang ito. Pero tara, puntahan natin baka tumakbo eh. Pinuntahan nga nila. Nakita nilang tao. Para bang iiyak na. Ilang sandali ay dumating na mga kasama at isa na dito si Ray. Tapos naghiwalay muli at paulit-ulit lang ang gagawin para matiyak talagang walang mawawala nun. Hanggang sa may nagsisisigaw umano sa may unahan. Hindi tulong ang sinisigaw, kundi natagpuan umano ang gamit ng mga nawawala. Kagad nilang pinuntahan ang direksyong yon. Nag-iiyak umano itong si Elaida dahil ang gamit daw ay mula sa kapatid niyang pangalanan nating Riola. Bag at ilang mga kagamitang personal. At sa unahan ay may nagkahawi-hawing damo. May mga baging din na tila ba nagambala ng gusto. Buhat ng nagkabuhol-buhol ito. Hanggang sa nasilayan daw ni Malvar ang ilang bakas na mga dugo. Tay, may dugo tayo. Ang dami. Parang may tao po dun sa ibaba. Bali itong sinasabing mga baging ay nakaharang sa maliit na pangpang. Pababa ang pangpang tapos may nakita ngang tao si Malvar. Kagad namang bumaba ang mag-ama. Babae. Sinuri nila kung buhay pa. Humihinga pa daw ito kaya naman nagsisisigaw sila ng tulong. Walang ano-ano'y nagsidatingan na mga kasama. Habang si Elaida ay lumapit at nagsisisigaw na kapatid niya ito. Niyugyug pa ang katawan pero inawat ni Tatay Waray. Wag daw kasi nga baka nalaglag ito mula doon sa itaas at hinimatay. Baka may pilay umano sa katawan. Hanggang sa nagising umano yon. At kita sa mukha na animoy may masakit sa katawan niya. Para bang wala pa sa wisyo dahil sumisigaw. Pinakalma ito at sinabi ni Tatay Waray na nasa maayos na kalagayan na siya. Dahan-dahan nilang inalalayan patungo sa dingding ng pangpang. Pinaupo ng maayos at pinainom pa ng tubig. Lahat ng mga kasama, aligagang aligaga. Ultimong si Elaida nun. Matapos painumin ng tubig ay dito na nagtanong si Tatay Waray kung anong nangyari. Sabi nitong kapatid ni Elaida na si Roysa, naliligaw daw sila. At may tatlong napakapangit umano na nilalang na biglang humarang sa daanan. Tumakbo sila. Hanggang sa naabutan umano ang nobyo niya. Kitang-kita niya umano ito sa kung papanong pinatay. Habang nangyari naman yun ay hindi niya namamalayan na nasa gilid na pala siya ng bangin. Nalaglag siya at hindi niya alam ang mga sumunod na nangyari. Umiiyak itong seryosa. Panigurado niyang wala ng kanyang nobyo. Wasak umano ang katawan nito. Dapat ay hindi daw siya nakinig.
dapat ay pinigilan niya itong huwag ituloy ang paghamak nila sa lugar. Hinahamon daw kasi ang nobyo na ng isang kaibigan na kung kaya ba umano nilang puntahan ng lugar na may maraming nawawalang dayo. Mga walang hiya! Sabi ko na nga ba yan ang napapala ninyo. Masyado kayong mapusok. May masakit ba sa katawan mo? Tingin mo kaya mong tumayo? Inalalayan nila sa pagtayo itong seryosa. Nakatayo pero napasuray-suray at muntik ng matumba. Pero nasalo ito ni Ray at dalawa pang kasama. Ayon kay Tatay Waray, maga ang paa. Parang natapilok daw ito. Kumbaga, nauna yung paa sa pagkabagsak. Hanggang sa hindi inaasang pagkakataon, itong si Malvar ay may nakitang imahe sa unahan. Nakasilip lamang ito sa gilid ng isang puno. Babaeng may mahabang buhok. Kaagad niyang sinabi sa mga kasama. Bigla daw itong tumakbo. Nakita nila Tatay Waray. Kahit si Ray at dalawa pang lalaki ay nakita din yon. Hahabulin sana ni Ray pero pinigilan ni Tatay at ang sabi ng padre di pamilya. Wag daw, dahil baka may nakaabang naman sa may unahan. Duda siya na ang pakay daw nito ay seryosa. Tapos naunahan lang nila. Kung nagkataon nahuli sila, malamang tinangay na itong seryosa. Buhatin natin to, doon sa bahay namin. Sabi ko na nga ba mga aswang ang mga ito Hindi titigil hanggat hindi nakukuha tong isang babae. Babalikan nila ito. Doon natin antayin sa bahay ko. Mungkahin ng Tatay Waray. Nagkasundo naman ang lahat. Hapon na at malapit ng banggabi noon nang makarating sila sa bahay. Nautusan kaagad si Malvar na ipaalam sa mga tao sa lugar. Sa mga kaanak nila, na aswang ang nananalasa at kung sino ang may lakas ng loob ay makipagtulungan para mapatay ang mga ito. Agad-agad umalis si Malvar. Hindi naman siya nabigo noon dahil nang malaman ng totoo ng mga kapitbahay nila. Nakilahok ang mga ito. Maliban na lang sa kababaihan. Halos bumigay umano ang bahay nila Malvar na magsinagsa ng mga tao noon. Lahat ay may dala ng kanika nilang mga sandata. Lumang baril, matatalim na itak, mga sibat at pamalo. Itong seryosa ay naroroon lamang sa maitaas. Matapos makapagpulong sa mga dapat gawin, kanya-kanya ng pwesto ang mga tao. Basta, parang ang umanong may okasyon. Galit na galit ang lahat. Wala na umanong matino ang katayuan ng kanilang lugar dahil kinatatakutan dahil lamang sa mga ganitong nilalang. Lahat sila ay nagtago sa isang banda. Kapag may nakapansin ng kakaiba ay magbibigay abiso kaagad. Lumalim ng lumalim ang gabi. Wala namang nagpaparamdam. Pero noong pumatak ang 12:00, may nagsisisigaw na may namataan umanong aswang. Lahat sila nang marinig ang pagsisisigaw na yon, nagsitakbuhan patungo doon sa sumisigaw. Ang bilang nila may 30. May mag-ama, magkapatid, may mga pinsan at matatanda. Puwera na lang sa mga babae at maliliit pang mga bata. Nakita nila ang nilalang. Akalain mong mula ng mabulabog, nagpailaw na ng kanika nilang mga sulong dala. Itong mga aswang ay nagpulasan, nagsitakbuhan. Pero dahil nga sa marami sila ay maraming mga mata. Hindi makakaligtas sa mga ito. Hinabol. Akalain mong wala nang pake kahit pa nagkandadapa-dapa na. Para bang lambat ang pagtugis nilang yon. Sinisigurong masisilo talaga itong mga nilalang. Napakalayo ng narating nila. Ang mga aswang ay nasa puno na, nagpapalipat-lipat. May idba ding mga may dalang flashlight nun. Reserba ito kapag namatay ang sulo. Aliban pa dito ay may nagdala pa ng gasera. Hanggang sa nawala sa isang banda ang mga aswang. Doon lamang ito sa may pangpang kung saan natagpuan nila si Reyosa. Huminto silang lahat dahil sumigaw kasi si Tatay Waray na itigil muna ang paghahabol. Naroroon daw sa lugar na yun nakatira ang nilalang. Palibutan,
ikutan at alamin kung saan banda nagtatago. Dahan-dahan silang kumilos na para bang nagtitik-tik ng dalang hayop. Parang mga mangangaso. Bagamat mababa lamang ang pangpang pero mahaba ito. At nakapaikot din ito sa napakasukal na lugar. May iba namang nagpaiwan gawa ng nagsimatay na ang dalang ilaw. At ang sabi ng mga ito ay mag-aabang na lamang daw sila noon. Samantala'y nagpatuloy naman ang iba. Lalo na ang pinamumunuan ni Tatay Waray at ng kapatid nitong si Tio Elso. Bale, 3 magkakapatid na lalaki sila ni Tatay Waray noon. Maya-maya dumating bigla si Ray. Tarantang-taranta ito na sinabing dinukot daw si Ryosa. 2 nilalang ang pumasok sa bahay at hindi daw nila nagawang makapanlaban. Napapapikit na lamang ang mga mata ni Tatay Waray. Sa ibang mga tao, kita sa mukha ang pagkadismaya. Kung pinaghandaan daw nila ang nilalang ay pinaghandaan din sila ng mga ito. May nakapagsabi pa nga na mahilig daw manlinlang ang mga yon. Pinauwi ang ibang naroroon. Ilan na lamang silang nasa pangpang. Si Malvar, ang tiyo, si Tatay Waray at 5 lalaki. 2 dito ay matatanda na. Kumbaga, tira bahala na umano. Nagkalat sila sa lugar. Nasalisihan kasi sila ng mga nilalang. Buo pa rin ang paniniwala ni Tatay Waray na yung dumukot ay iba dun sa mga hinahabol nila. At itong mga tinutugis nila ay naroroon lang. Dagdag pa ni Tatay Waray ay mainit umano ang tangan ng kanyang yumaong ama na siya namang lolo ni Malvar. Lana ito na nakasilid lang sa maliit na botelya. Gaya ng nabanggit, albularyo ang lolo ni Malvar. Nakarating sila sa dulo. Medyo patag na dito at may nakikita silang bahay. 2. Walang ilaw ang mga ito. Huminto sila noon at nagtanong si Tatay Waray kung may nakakaalam ba na may tirahan doon banda. Wala namang tumugon. Lahat umiling. Kung ganon, ito na ang bahay ng mga aswang. Sunugin natin. Dito mainit pa rin yung tangan na dala ko. Tingnan nyo, kumukulo yung garapa. Ibig sabihin may masamang enerhiya dito at tama ang mga haka-haka. Itong lugar na ito ay hilan. Pero may nakakubli pala na siyang matagal nang hindi natatagpuan. Mantakin niyo, Sir Seth. Ginalugad na pala ang lugar noon pero ngayon palang nasipatan na may bahay pala. Isang indikasyon na nasa loob ng linlang ang lugar at malamang sa mga oras na ito. Yun ang mga sandaling malalantad ang kung anong nakakubli. Kumbaga, nagpapakita at makikita ang bahay na ito kapag madaling araw. Lumapit sila sa bahay. Handa na noon ang grupo para sunugin ito pero bigla umanong may nagpakitang 2 tao. Mga sibilyan na may kaswal na kasuotan. Gulat na gulat si Malvar dahil ang isa sa mga ito ay kilala niya. Nagtitinda raw ito sa bayan ng Kalibo. Maglalako ito ng ratan. Kagaya na lamang ng mga upuan at lamesang maliliit. Kaagad niyang sinabi ito sa tatay. Ay naman sa kanyang ama. Nakikilala niya rin umano yon. Pagsipat nila sa paligid ay may mga ratan. Yun siguro ang ikinabubuhay ng angkan ng mga ito. Nang malapit na sa kanila ang 2 tao ay walang ano-anong nagsalita itong manglalako na medyo may katandaang lalaki na pangalanan nating Bentley. Anong ginagawa niyo dito? Madaling araw na ngayon ah. Nagawa mo pang paikutin kami. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Alam na namin na taga rito yung mga aswang dumukot sa mga tao. Mga hayop kayo. Ang sasama nyo. Masahol pa kayo sa demonyo. Ilan ba kayo naririto? Marami. Magpapatapang talaga kapag marami, no? Kami nga. Alam mo bang ipinakita namin ang bahay para lang matauhan na kayo? Pero hanggang doon lang yon. Hindi naman na kayo makakauwi pa eh. Dayo lang ang biktima namin, wala kaming tinatalong taga rito. Anong dayo? Tama na ba yun para sa inyo?
Hindi nga kayo nagtatalo ng kapitbahay pero pati pangalan ng lugar namin naging tanyag na at kinatatakutan. Napag-iinalaan pa nga ang ilang mga residente na baka ito yung mga dumukot sa nawawala eh. Ngayon, wala ba kaming karapatang patayin kayo? Sige, huwag kayong matakot. Sunugin yung bahay. Dahil kapag wala ng bahay ang mga yan, mawawalan sila ng abilidad. Wika ni Tatay Waray. Si Malbar umano ay parang mapapatakbo na kasi nga habang nagsasalita ang tatay niya. Itong nasa harapan na kausap ay pumapangit ang itsura. Samantala, matapang namang lumapit sa bahay itong si Tio Elso. Kasama ang dalawang matanda. Tinapon ang bitbit ng gasera sa loob ng bahay. Nagsisisigaw ang dalawang nilalang. Itong si Bentley hindi malaman ang gagawin. Kung kanina ay sobrang angas magsalita, bigla na lang naging aligaga. Yung tatlong lalaki pa ay sinunggaban ng mga aswang. At ang sabi ni Tatay Waray ay hindi lalayo ang mga ito sa kanilang poder. Poprotekta nilang teritoryo. Kaya pabor umano na patayin ng mga yon. Marami naman daw sila. Dalawa lang ang aswang. Kitang-kita ni Malbar ang pagwawala ng mga ito. Maya-maya'y may dalawa pang lumitaw. Doon galing sa isa pang bahay. Tumulong pero hindi nakakapalagawa ng may dala silang sulo. At dalawa sa mga lalaki na kasama, ito na'y matatanda. Sibat ang dala ng mga ito. Yun bang matabang bagakay na pinatulis ang dulo. Sinusundot ang mga aswang. Hanggang sa wala talagang nakapanlaban. At isa-isang nanghina. Lalo na yung bahay natutupok. Hindi ko alam pero ayon kay Malbar ay parang kahinaan ng mga aswang ang tirahan. Tama ang sinabi ng kanyang ama. Itong si Benji, sinabing kapag sinunog pang isang bahay ay hindi na matatagpuan yung babae na kinuha nila. Wika naman ni Tatay Waray. Malamang sa mga oras na ito ay patay na umano ang babae. Kaya wala nang dapat pang alalahanin. Tuluyan na lamang umano ang mga aswang. Tinuloy-tuloy nila ang pagtaga, pagsibat at pagpalo dito sa mga nilalang na para lang umanong mga karaniwang tao. Samantalang kapag nasa gubat daw ito ay napakaliksi. Magaling sa panlilin lang. Sinunog na rin ang isang bahay. Kasabay naman noon ang pagsawi ng mga nilalang. Ang natira na medyo makunat ay itong si Bentley. Umiiyak. Nagmamakaawa pero hindi talaga kinaawaan. Lalo na si Tatay Waray. Pinugutan pa nga umano ng ulo eh. Tapos itong mga labi inahagis nila sa naglilihab na apoy. Yari na rin umano na nakakubli ang lugar. Ikubli na rin nila ang mga labi. Sunugin hanggang sa wala nang matira kung hindi abo na lang. Nang matupok lahat kasama na yung mga labi nun, nilisan nila ang lugar. Nang makarating sila sa bahay, nadatnan nilang maraming tao na tila may pinagkakaguluhan. Tama si Tatay Waray. Patay na si Riosa. Parang sinakal dahil may latay sa leg yon. Natagpuan ng labi na nakasabit daw sa isang puno. At may nakakita pa na may aswang na biglang tumakbo ng mabilis. Sinabi naman ng Tatay Waray na natagpuan ng tirahan at sinunog. Napatay nila ang 4 na aswang. At kung may natira pa sa mga ito, malamang mamamatay din ang mga yon. Kung sakaling mabuhay pero madali na lang nilang mapapatay sa oras na magpakita. Nakiramay na lamang sila sa kapatid ni Riosa na si Elida. Nakatulala si Ray, maging ang ibang kasama pa nito. Mag-uumaga na sa mga sandaling ito. Inuwi na lamang nila ang labi ni Riosa. Hinatid yun na mag-amang sina Malbar at Tatay Waray para kahit papano'y mapaintindi ang mga magulang. Ultimong yung magulang ng nobyo ni Riosa. Hindi na matatagpuan ang katawan nun dahil naging laman na yun ang tiyan ng mga aswang. Nagluksa ang pamilya ng malamang wala na si Riosa. Pero kahit papano'y nagpasalamat pa rin dahil naiuwi ang katawan. Hindi katulad ng iba na hindi na talaga natagpuan. Kung kaya kayo mga kagiliw, kung sa tingin nyo ay peligro ang isang lugar na plano nyong puntahan, huwag nyo nalang ituloy. Huwag pairalin ang kapusukan. Huwag hayaang mamayani ang kayabangan.
May iba pa naman na sinusubok ang sarili. Katulad na lamang ng mga nawawala. Kagaya ng kapatid ni Elida. Mula ng mga panahong yun ay wala nang napapabalitang nawawala. Kalimitang umuugong ay ang pagkasawi ng mga aswang na siyang dahilan sa pagkawala ng mga dayo. At ang pumatay dito ay mga hamak na residente lang. Ang kinaibahan lang ay marami ang bumangga dito sa mga nilalang na ito. Lalo't may isa pang may saklaw sa kung paano patay ng aswang kahit pa man walang karunungan. Yun si Lolo, o ang tatay ni Malvar. Namamangha ako gawa ng hanggang sa mga sandaling ito ay kilala ang pangalan ng pamilya namin. Na yun na nga at kami pa daw ang nakatuklas sa isang suliranin na malapala isipan at isang kababalagan. May mga albularyong ang nagtatanong sa tatay ko kung may karunungan ba itong pwedeng matutunan nila. Napapatawa na lang si Tatay Malvar. Oo, at may dugo daw siyang albularyo. Pero hanggang doon lang.